Magandang gabi po sa ating lahat. Welcome sa Radyo Apostole dito sa ating panggabing programa patungkol sa ating pananampalataya. Magandang gabi po sa ating mga unang tagapakinig, si Nanay Rufina Marasigan, Maria Nian Laksa Tenorio, Ate Mian Alvarez. Magandang gabi po at sa lahat pa na nandiyan na at nag-tune in na upang makinig sa ating palatuntunan sa gabing ito. Makikita ko po ang mga viewers kapag po pinindot mismo ang video at mapapansin ko po at mababati ko rin po ang inyong mga pangalan. Katulad kagabi, nanood pala ang ating youth coordinator o nakinig kamo ang ating youth coordinator na si Juna May Kadapan na dito din po sa Tahanang Yaman. So magandang gabi po mga kapatid. Muli narito tayo ngayon upang ipagpatuloy ang ating programa dito sa Radyo Apostoli. Of course po, kaisa po ito sa ating grupo ng Confraternity of Mary Mediatrix of All Grace, Lipa Chapter General Trias Group. Magandang gabi din po kay Sis Loth Nuestro Porto. Gandang gabi po sa ating lahat. Thank you po, mahal na Birhen, sa isang linggong paggabay mo sa aming lahat. God bless us all. Totoo po yun, Sis Loth. Talagang napakalaki ang ating dapat ipagpasalamat sa ating mahal na Birhen Maria sa kanyang paggabay lagi-lagi sa ating lahat.
Araw-araw po, meron po tayong dapat ipagpasalamat sa Diyos. So, simulan po natin mga kapatid ang ating gabi ngayon sa pamamagitan ng pakikinig ng mabuting balita para kinabukasan. Sa ngalan ng Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Alleluia, 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 Alleluia. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng ating kaligtasan ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Bumalik na tuwang-tuwa ang 72. Panginoon, sabi nila, kahit po ang mga demonyo ay sumunod kapag inutusan namin sa ngalan ninyo. Sumagot si Jesus, nakita ko ang pagkahulog ni Satanas mula sa langit, parang kidlat. Binigyan ko kayo ng kapangyarihang tumapak sa mga ahas at mga alakdan, at yumurak sa kapangyarihan ng kaaway. Walang makapipinsala sa inyo. Gayunman, magalak kayo, hindi dahil sa suko sa inyo ang masasamang espiritu, kundi dahil sa nakatala sa langit ang pangalan ninyo. Nang oras ding iyon, si Jesus ay napuspos ng galak ng Espiritu Santo at sinabi niya, pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo sa marurunong at pantas ang mga bagay na ito at inihayag mo sa mga tao ang kaluubay tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang ikinalulugod mo. Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakikilala sa anak, kundi ang Ama, at walang nakakakilala sa Ama, kundi ang anak, at yaong marapating pagpahayagan ng anak. Humarap si Jesus sa mga alagad at sinabi, na di naririnig ng iba, mapalad kayo, sapagkat nakita ninyo ang inyong nakikita ngayon. Sinasabi ko sa inyo, maraming propeta at mga hari ang nagdanasang makakita ng inyong nakikita, ngunit hindi nila nakita. Hinanga din nilang mapakinggan ang inyong mga narinig, ngunit hindi nila narinig. Ito ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Alleluia, 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 Alleluia.
Yes po mga kapatid, magandang gabi po muli lahat sa atin. Sa mga narito na rin po, si Sis Annie Monterde, Mark Justin, si Sis Billy Cruz. Magandang gabi po at welcome po muli sa ating pagsasama dito sa ating programa Radyo Apostoli. Ang nais ko po na ating pag-usapan o talakayin sa gabing ito ay tungkol sa usapang debosyon, lalo't higit sa lahat kay Mariang tagapamagitan ng Tanang Biyaya. Ngunit bago po natin ipagpatuloy mga kapatid, tulutan po ninyo akong magbigay ng kaunti pong refleksyon tungkol po sa Ebanghelyo na ating narinig ngayon. Ang atin pong Ebanghelyo, kung napansin po ninyo, ay karugtong po ng ating napakinggan noong mga nagdaang araw sa pagsusugo ng isang araw, the other day, sa pagsusugo ng ating Panginoon sa 70. At kahapon naman ay patungkol sa ating binasa kahapon, ang patungkol sa kung sino ang pinakahigit na dakila. Ngayong araw, binasa natin ang Ebanghelyo para kinabukasan. Patungkol naman po ito sa pagbabalik ng muli ng isinugo ng Panginoon, ang 70. Nais ko lamang pong bigyang diin sapagkat marami pa naman po tayong mga pagsasama. Ang unang bahagi nito, isa-isahin ko po to mga kapatid kasi ang concern po na dumating sa aking isip nung aking pinagnilayan ang Ebanghelyong ito ay ang ating siguro masasabing pagkakulang ng pananalig o pananampalataya sa Diyos hingil sa mga bagay-bagay na simple lang naman, napakasimpleng bagay, lalo't higit ito ay sinasabi nating nakasanayan, sinasabi nating wala namang masama kung maniniwala. Ang palagi ko pong tinatanong sa mga nagsasabi ng ganon, wala nga ba? Wala nga po ba? Kaya po, sa gabing ito, balikan natin ang unang bahagi. Noong nagsipagbalik na ang mga isinugo ng Panginoon, ang 72, sinabi nila, Panginoon, kahit po ang mga demonyo ay sumunod kapag inuutusan namin sa pangalan po ninyo. So ano daw po mga kapatid, kahit ang demonyo ay sumunod kapag inutusan ng mga alagad, sumunod sila basta ang pag-uutos ay sa ngalan ng ating Panginoong Jesucristo. Naalala ko tuloy nung nasa healing ministry pa po ako sa God's Little Acre, doon po sa Southern Leyte, ay uso po yan o parang natural na po sa amin ang tinatawag namin sa Bisaya yung paghingilin sa daotang espiritu. Ibig sabihin, yung pagpapaalis sa masamang espiritu. Kasama ko po noon ang healing ministry. Ano po bang koneksyon ito sa ating nabasa? Sapagkat po mga kapatid, sinasabi nga dito, ang mga alagad, yung 72 inutusan ng Panginoon, ay nagpapalayas ng masamang espiritu o ng demonyo. Ay kung sila po ay nagpapalayas ng masamang espiritu o ng demonyo, sino po ba ang dapat na matakot? Ang demonyo o tayo? Minsan po dinadalaw tayo ng takot, dinadalaw tayo ng pangamba. At sinusunod natin ang mga bagay na hindi naman dapat natin sundin. Tulad na lang halimbawa, gabi po ngayon, kapag naglalakad, may naitapon ka o nagtapon ka ng tubig sa labas. Siguro po isa po tayo sa ganitong ginagawa. Tabi-tabi po. Mari pong lahat kayo ay mag-object po sa akin. Sasabihin ninyo,
Okay naman yan, brother, anong kinalaman sa ating pananampalataya? Tabi-tabi po, bakit? Kasi nga daw, baka may nuno sa punso. Kasi nga daw, baka nandyan yung mga kapre, engkanto, ano pa man. Iyon pa ang ginagalang natin. Pag dumaan po kaya tayo ng simbahan o ng mga kapilya, marunong po kaya tayong bumati, Panginoon, daan po muna ako ha, excuse po. Buti pa yung kinatatakutan ng ilan sa atin. Tabi-tabi po. Lahat ng pamahiin, kinuha na natin. At sabi pa, wala pong mawawala. Wala daw pong mawawala. Ano pong walang mawawala? May mawawala po, mga kapatid. Sapagkat hindi ka maaaring malamig o kaya kalahating malamig at kalahating mainit sa relasyon mo sa Diyos. Kung may pananalig tayo sa Diyos, wala na tayo dapat pang iba pang sinasamba, ibang pinananampalatayaan, kundi ang Diyos lamang. O bakit kailangan pang sabihin na para sa ganito, mag-alay kayo niyan, mag-alay kayo nito? Hindi ba't, mga kapatid, ang ating Panginoon ay mapanibughong Diyos? Kaya nga po nung sinabi sa akin na wala daw pong mawawala, meron pong mawawala. Ang relasyon natin sa Diyos, ang dalisay nating relasyon sa Diyos. Huwag nating haluan ng takot sa paggalang na takot na style, no? Sa mga elemento na pinapaniwalaan ng marami. Totoo po, nandyan po ang demonyo. Kaya nga po tayo ay may pangamba minsan. Sino po kaya ang nag-udyok sa atin? Alam naman na po natin yon. Pero hindi po ito yung pinakapunto sa ating usapin ngayong gabi. Nais ko lamang pong banggitin. Dadating po ang isang gabi na magkaroon po tayo ng guest speaker. Magsasalita po sa ating programa at tatalakayin po ang tungkol sa pamahiin. Mga kapatid, kung ikaw po ay mapamahiin sa ngayon, talikuran mo na. May higit na dakila kaysa iyong pamahiin. Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nariyan ang mahal na Birhen. Kung ang fallen angels ang siyang iyong kinatatakutan, sapagkat ang kahit anumang hindi sa Diyos ay nabibilang sa kalaban ng Diyos. Sino po ba ang mas mahalaga? Sino po ba ang mas makapangyarihan? Hindi po ba ang mga tao na hinirang ng Diyos bilang kanyang mga anak? Narito nga po sinabi ng Panginoon, binigyan ko kayo ng kapangyarihang tumapak sa mga ahas at mga alakdan. Yumurak sa kapangyarihan ng kaaway. Yuyurakan pala natin ang kapangyarihan ng kaaway. Ibinigay pala sa atin ng Panginoon ang kapangyarihang talunin ang kaaway. Pero bakit parang minsan dahil sa ating pamahiin, ginagalang pa natin ang mga kaaway na ito? Naalala ko kasi yan, dati pa. Magtabi-tabi po daw, sabi kasi baka daw masagi mo yung sa Bisaya pa diingon nato. Not like ours ba? So magtabi-tabi po daw. Sabi ko kung kalaban natin sila, bakit kailangan nating igalang? No? Tabi-tabi po, may kasalanan ka ba? Kung sakali mang masagi mo sila o masaktan mo, kung sila ang nakakita sa atin, di ba? So ang sabi ko naman po, lalo't higit sa aking mga magulang, kasi grade 3 pa po ako, hindi na po ako naniwala sa mga pamahiin, sapagkat itinimo sa aking utak ang mga itinuro ng aking popoy o lola Bisi, ang pagsamba at pagsampalataya sa Diyos at sa Diyos lamang. At
higit po kapatid ang ating kapangyarihan sa ating kaaway, sapagkat Diyos ang ating kakampi. Walang makakapinsala sa inyo. Yan kung tayo ay higit o lubusang nananalig sa Diyos, sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Gayunman magalak kayo. Ang sabi pa ng Panginoon sa kanyang mga alagad na isinugo, magalak kayo. Alin po ang kagagalak? Dahil sila ay nakapagpalayas sa masamang espiritu, dahil sila ay sinunod ng mga samang espiritu. Nung sinabing lumayas ka, lumayas nga sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Sabi ng Panginoon, magalak kayo, hindi dahil sa sumuko sa inyong masamang espiritu, kundi dahil sa nakatala sa langit ang pangalan ninyo. Itong pangako po na ito, mga kapatid, ng ating Panginoon, ay tama na pong dahilan na tayo ay magkaroon ng tunay, dalisay na pananampalataya sa Diyos. Ang unang utos ng Panginoon, ako ang iyong Panginoon na iyong Diyos. Huwag kang magkaroon ng iba pang Diyos maliban sa akin, sapagkat ako ay mapanibughong Diyos. Exodus chapter 20, first 4 verses. So mga kapatid, hindi po dahan-dahan. Kapag nais nating talagang ang Diyos lamang at Diyos lamang ating pananaligan, wala pong sinasabing dahan-dahan lang. Dapat complete. Talikuran natin yung masamang gawi, yung masama o maling pananampalataya. Talikuran po natin yun. Hindi po maaaring sabihin nating, wait lang po, unti-unti lang. Ano yun? Kalahating sumasa Diyos at kalahating sumasa kalaban? Hindi po maari ang ganon. Hindi po tayo maaring mamangka sa dalawang ilog. Alam po natin mga kapatid na tayo po ay may mga kahinaan. Alam po natin mga kapatid, lalo't higit, tayo ay may mga pagkukulang. Pero hindi naman po doon tumitingin ang ating Panginoon. Ano po ba ang tinitignan niya? Sa bawat pagkakataon tayo tumalikod sa Kanya at tayo'y bumalik. Hindi po ang pagtalikod ang mahalaga sa Kanya, kundi ang ating pagbabalik loob sa Panginoon. Amen po. Magandang gabi pong muli sa ating lahat. Narito na rin po ang iba sa ating mga kapatid. Si Sis Malu Dalubatan, Kuya Rick, Ate Virgie. Maraming salamat po sa inyong pag-tune in. At yun nga po, sa ilang sandali pa ay ating pinag-usapan ang tungkol sa Ebanghelyo na ating binasa. Sa ilang sandali po, pag-usapan na natin ang, hindi po pala, sorry po, atin po munang pag-usapan ang nangyayari po ngayon dito po sa ating community. Sapagkat po simula po kahapon, ay sinimula na po natin ang pagdiriwang ng buwan ng Santo Rosario. Bali po, kahapon ang ating mahal na ina, ang imahin ng mahal na ina Mary Mediatrix of All Grace, ay naroon po kina Nanay Pina, ang atin pong kustodyan, at matapos po noon, kanina po ay ating inihatid doon sa pangalawang tahanan, doon po kila Nanay Feli sa may baba. So ito po mga kapatid ay ang aking sinasabi, yung pong outside TY, ay nangyayari po ito sa tahanang Yaman Homes. At sana po kung dyan po sa inyo, lalo ng ating mga community na may small prayer group, alam ko po ginagawa din po ito sa Castillon at sa Belvedere.
ginagawa po nila ito doon sa ating mga kasama, ang paglilipat ng pagdalaw ng Mahal na Birhen Maria bawat tahanan gabi-gabi. Yun nga lang po ang nangyayari ay hindi po natin magawa ang katulad last year na napakarami pong sumasama, lalo't higit ang mga kabataan, napakahabang pila ng pagsama sa prosesyon ng Santo Rosario. So, iba na po ngayon sapagkat hindi pa po tayo pinapahintulutan na sama-sama ang karamihan sa public gathering. So, ang ginawa po natin, may iilan lamang ang mga magdadasal, 2, magbubuhat sa Mahal na Birhen, magbibit-bit ng kandila, ang kumikilos o pinapayagan natin para po ihatid ang imahin ng Birhen Maria ang tagapamagitan ng Tanang Biyaya. So ito po, may kwento ko lang po sa inyo, ma-share ko sa inyo. So kanina, bago namin sunduin ang Mahal na Ina, ayon po sa ating patakaran, ang pamilya lamang po na tumanggap sa Mahal na Birhen ang nasa sa loob na magdarasal ng Santo Rosario. So yun pong naka-assign para magsundo sa Mahal na Ina na sa labas po, no, nakikinig sa pagdarasal ng pamilya sa loob. At matapos po noon, ay inihatid na natin. Makikita po natin talaga na ang tao ay nauuhaw o nagugutom na sa mga religious activities, which is restricted naman tayo. Hindi tayo malayang gumalaw kung ito ay patungkol sa relihiyon. Pero makikita po natin na meron naman pong mga maraming pagsasama-sama na ating napapansin. Mas marami pa nga po yun eh. Walang social distancing, na-observe din po ninyo yan. Kahit po sa ating mga grocery store, sa mga pila. Malala pa, may mga nagsusumba, may nagdaos ng graduation. Pero bakit hindi po tayo suportahan para ipagdiwang ang mga pagdiriwang pangrelihiyon kung saan ito ang nagbibigay ng kalakasan ng kalooban ng ating mga kababayan? Sabi ko nga, religious activities ang nagkikip sa sanity ng ating mga mananampalataya. So, mga kapatid, gayon pa man wala pong magpipigil sa ating pagpapahayag ng ating panampalataya. Kaya kahit sa pinakasimple pong paraan, ay atin pong ginampan ang pagdalaw ng Mahal na Ina sa mga tahanan. Kanina po, at kung nandoon po kayo, kung naroon po kayo, maramdaman nyo yung taimtim na pananalangin at makikita nyo yung mga tao na nadaanan kung gaano sila gumalang, tumigil, tumingin sa pagdaraan ng Mahal na Birhen. Nag-antanda ng krus ang ilan na ang ilan makikita mo na tuwang-tuwa ang kanilang mga mata. Pero kapit lang po tayo, dadating din ang panahon at malapit na yon na tayo ay babalik sa normal. Sa awitin pa lang po nating naririnig ang ating Mahal na Ina, ang ating Mediatrixable Grace. Bakit po hindi siya ang ating gawing tanggulan? Ano po? Tagapagtanggol sa ating mga kinatatakutan. Maraming salamat din po, Nanay Billy. Sabi po ni Nanay Billy, Sis Belin Cruz, marami pong salamat Brother Joseph, binigyan mo ako
ng tapang, lalo na po bagong lipat kami dito sa Metro South. Yes po, Nay, kasi po tayo po ay binigyan ng kapangyarihan ng Diyos laban sa ating mga kaaway. Tama po yan. Lalo't tuwa po ako nung makita ko po yung inyong altar na kasama po ninyo si Mama Mary Mediatrix, Subol Grace, dyan po sa inyong bagong tahanan. Balang araw po matupad din po natin yung ating pinag-usapan, Nay. Opo. Dadako na po tayo, kapatid, sa ating paksa sa gabing ito. Ang tungkol po sa usapang debosyon sa Mahal na Birhen Maria, tagapamagitan ng Tanang Biyaya. Nais ko pong ikwento o ibahagi sa inyo yung akin pong pagdating dito sa General Trias. In particular, dito po sa Tahanang Yaman Homes. Ano po bang kinalaman ng aking pagdating dito? Ang kwento ng aking pagdating dito sa Tahanang Yaman Homes. Sa hindi po nakakaalam, ako po ay isang religious professed brother na lumabas po sa aking congregation. Ngunit, hindi dahil sa gusto ko. Merong isang pangyayari na nagtulak sa akin palabas upang hindi na po makatagpo pa ng mas malaking gulo. Naniniwala po ako sa espiritualidad ng aming tagapagtatag na si San Antonio Maria Secaria na tayo ay maaring tumugon sa tawag ng panahon. So, nung una ko pong pagdating dito po, mga kapatid, sa Tahanang Yaman, kasama ko po yung ating gitarista dati. Una ko pong pinagawa sa kanya, misyon, ikutin ang buong subdivision. Sabi ko, umikot ka, hanapin mo kung meron bang kapilya ng Katoliko. Sa madaling salita po, umikot nga po. At tuwang-tuwa siya. Tuwang-tuwa, pagod na pagod. Although masaya siya kasi naging familiar na sa kanya ang buong pamayanan. Naikot niya mga kasuluk-sulukan. O, kamusta ka ako? Sabi ko. Sabi niya, Kuya, ang dami pong chapels. So, ang daming chapels. Wow! Pero chapels po ng mga kapatid nating born again. Wala ni kahit isang Katoliko. Kasi sabi ko, bakit kaya ito tayo napadpad? Pero ang Panginoon po ay gumawa ng paraan upang po masimulan ang mga gawain natin dito. Alam ko po, ang dami ng mananampalatayang nandito, naglilingkod po sa ating parokya. So, usapang debosyon po tayo. Nagsimula po talaga ako sa paghimok ng maliliit na kabataan doon po sa kalye na aking tinirahan, malapit kila Ate Heidi. Anong kalye po ba yun? 2022. Parang ganong pong kalye. So, mga kabataang bulinggit, tinatawag namin para magdasal ng Santo Rosario, pagdidebosyon sa Mahal na Birhen. Yun nga po ang Mahal na Birhen ng Fatima. So doon po tayo sa debosyon na yun nagsimula. At sa katunayan, ipinagdiriwang natin dito sa ating pamayanan sa pamuno ng Apostolic Crucifixi Viventis Group. Ako lang naman po mag-isa ang nandito. Kasi yun pong iba ay nasa Navalete, na ibang mga brothers. Eventually po, hindi po nagkakaroon ng pagkataon na pumunta dito sa atin. So, naging aktibo po tayo sa pagrurosaryo. Nagkaroon tayo ng 100 pagdalaw sa 100 tahanan. Preparation sa anibersaryo, ika-100 anibersaryo ng Birhen ng Fatima.
Sa mga taon pong iyon, no, alam po natin na marami po tayong debosyon. At syempre, una't higit sa lahat ay ang ating sariling mahal na patron dito sa ating pamayanan, dito sa ating mga barangay at sa ating parokya. Lalo't higit sa ating pamintuho, sa ating mahal na patron San Vicente Ferrer, patron ng ating parokya, at dito sa ating pamayanan sa mga barangay, si San Jose. Doon po tayo aktibo na namimintuho sa mga gawain yon. Ilan po sa atin, mga deboto sa titulo ng Mahal na Birhen Maria na Our Lady of Perpetual Health. Nagsisimba tayo tuwing Miyerkules. Ang iba pa'y dumadayo pa talaga hanggang Baclaran. Dahil yun po ang araw na itinalaga natin para sa Mahal na Birhen Maria. At ang araw din pong Sabado ay itinalaga din po yan para sa pagdebosyon sa Mahal na Birhen Maria. So, mga kapatid, sa madaling salita, dumating ang pagkakataon dahil may contact po tayo mula sa isang pamilya sa GUV. Yan po ay isang village, no? Isang pamilya na matibay ang debosyon sa Mahal na Birhen Maria, tagapamagitan ng Tanang Biyaya. Ang pamilya Velasco po. Sa pangunguna ni Sir Charlie or Brother Charlie Velasco at ng kanyang buong pamilya, tayo po ay tinulungan na makilala natin ang Mahal na Birhen Maria, tagapamagitan ng Tanang Biyaya. Halos isang taong communication po yon at paghahanda hanggang naisakatuparan natin ang ating mithiin na magkaroon ng pagkakataon na ang imahin ng Mahal na Birhen ay dumalaw dito sa atin. At pinagkalooban tayo nito. Kaya meron po tayong perfect image na Mary Mediatrix of all Grace dyan sa ating parokya, sa pamagitan po ng mga pagsusumikap ng pamilya Velasco. So kung alalahanin po natin, napakasaya po ng araw na yon at napakaraming tao, talagang buhay na buhay ang ating komunidad. Hindi lamang po dito sa ating subdivision. Marami po tayong mga kadeboto mula sa iba't ibang bahagi ng ating parokya. Yung iba pa nga po, lagpas pa sa ating parokya. No, merong doon taga malapit sa Amadeo. Merong, saan ba yung iba? Parokya na kasunod natin, no? So, ang dami po natin noong mga panahon na yon. Sana po ang bilang na yon ay mas lalo pang madagdagan. At gayon nga po, tumubo ang ating debosyon sa iba pang mga barangay. Nakapagpatayo tayo ng iba pang mga small prayer groups. Meron ng Rio de Oro, meron ng Castillon, Belvedere Towns 4, at marami din po tayong deboto from El Jardino. Meron tayo sa Camarin, mga deboto. At ngayon po, sana po madagdagan pa po tayo at maorganisa ang panibagong small prayer group ng ating pagdebosyon sa Mahal na Birhen Maria, tagapamagitan ng Tanang Biyaya. Mga kapatid, nais ko lamang pong ibahagi sa inyo ng paunti-unti, no? Although alam na po natin ang kwento ng Mahal na Birhen Maria na tagapamagitan ng Tanang Biyaya, ang atin pong debosyon ay nakaugat sa pangyayari sa Carmelipa noong 1948. No, isang araw ng linggo. Yun po ay 12 ng Setyembre, taong 1948. Galing magtagalog. Actually po, minsan na may milipit ang dila ko, lumalabas po yung pagiging Bisaya. Pero
ika-12 ng Setyembre 1948. Nakikinig pa naman ang ating Filipino Major na si Teacher Debbie Padilla Panes dyan po sa Jewel Homes. Hello po sa inyo dyan lahat. At hello din po dyan sa Jewel Homes ang ating si Nanay Amarinding Lasan, kapitbahay ni Teacher Debbie. So, September 12, 1948, kapistahan ng kabanal-banalang pangalan ni Maria. So, halos ikalima ng hapon yon na si Sister Teresita Castillo ay naglalakad-lakad doon sa hardin. At biglaang nasabi sa kanyang sarili na ang isang halaman ay gumalaw. So, parang biglang nasabi sa kanyang sarili, paano itong gumalaw, no? Wala namang lakas na hangin. Ito ay kanyang napansin sapagkat wala ngang malakas na hangin noon. Lumapit siya at nakarinig ng isang tinig na nagsabi, "Huwag kang matakot, anak. Huwag kang matakot, anak." Ulitin ko po, huwag kang matakot, anak. Yan din po sana ang nais ng mahal na Birhen para sa ating lahat. Huwag po tayong matakot. Marami po tayong nakakaharap ng mga pagsubok, lalo na ngayon may pandemya. Anong sabi ng mahal na Birhen? Huwag kang matakot. So huwag po tayong matakot. Huwag po tayong mabahala. Ang atin pong mahal na ina ay lagi pong kumakalinga sa atin. Ano nang nangyari dito sa aking laptop? Nagngaw na. Hindi ko na po maintindihan. Pasensya na po. Tatanggalin ko lamang po. Ayan na po. Tumigil na yung kanyang ingay. Actually po yung ating laptop, mga kapatid, ay parang pilay. No po, pilay. Pilay na bali pa. So, okay lang. So, ipagpatuloy po natin. Isa sa instruction po ng mahal na Birhen, no, ay ang pagbalik ni Sister Teresita Castillo sa dakong iyon regularly. At doon po ay nagbigay po ng mensahe ang mahal na Birhen Maria. Kaya ang isa sa kanyang mensahe na paborito ko rin po ay ang mensahe niya para sa ating mga kaparian. Ano po ba yon? Pray for the sanctification of the clergy and religious. Bukas po ay First Saturday. Debosyon natin sa mahal na Birhen Maria. Hinihikayat ko po ang lahat ng mga deboto gumising ng maaga, magdasal ng Santo Rosario. 4 na misteryo po ang ating suggested na pagdarasal ng Santo Rosario, at matapos po noon, magsimba po tayo sa parokya sa ika-6 ng umaga. Kita-kita po tayo matapos po ang ating pagdarasal ng Rosario sa mga tahanan. Punta po tayo sa parish para po sa banal na misa. So bali po ang mangyayari bukas, 2 misteryo po. Mari pong 2 misteryo ang dasalin natin sa madaling araw. Ikat po natin yon para po tayo makapaghanda papunta sa ating parokya sa banal na misa sa ika-6 ng umaga. Pero wag po tayong dumating doon ng 6 o'clock mismo. Dapat naroon na po tayo bago pa man magsimula ang misa. Pinaka-the best po na dumating tayo sana half an hour before the mass starts. Para kapag papasukin na po tayo sa sa simbahan, may marami pa po tayong oras para makapiling natin ang ating Panginoong Jesucristo dyan sa Blessed Sacrament. So bakit po? Dahil isa po dapat sa ating gampanin kapag First Saturday Devotion, maliban po sa ating pangungumpisal, dapat po tayo nakakumpisal bago o pagkatapos ng First Saturday. Kaso nga lang po ang hirap humanap ng pari minsan. So bago o matapos ang First Saturday, at least a week before or a week after,
ay dapat po nakapagkumpisal tayo. Isa po yun sa gawain sa devotion ng First Saturday. At ang isa pa ay ang meditation in front of the Blessed Sacrament. Yung parang susuluhin mo ang Panginoon, yun bang nakatingin ka sa Kanya sa Blessed Sacrament, and then tumingin din siya sa'yo? Diba parang napaka-sweet po, nakipag-date ka sa Panginoon, kahit man lamang 15 minutes, pero mas mainam pa rin talaga ang mas mahabang oras. At syempre po, ginagawa po natin ang pagnonovena to Mary Mediatrix of all Grace after po ng Banal na Misa, at atin pong gampanan din ang devotional consecration to Jesus through Mary bukas. At tandaan, sa October 7 naman ay ang renewal ng ating total consecration. Mga kapatid, sa atin pong pagdebosyon sa Mahal na Birhen Maria, nagulat po ako kasi kanina po may mga binuklat po akong gamit, mga cards. Bumungad po sa akin yung, kung meron po kayo yung prayer card po natin, yung estampita natin na imahe ni Mary Mediatrix of all Grace sa may mga rosas at may nakasulat sa baba, I want you to consecrate yourselves to me on the 7th of October and become my beloved slaves. Sa likod po niyan, mababasa po natin yung message of Our Lady of Lipa given to Teresita Castillo. So nais ko po sanang bago tayo magtapos basahin ito para ma-refresh po sa ating mga alaala. Ano po ba ito? Basahin ko litra por litra at magkaroon tayo ng kunting komentaryo. Once again, I repeat to my beloved Philippines that I am the mother of love and tenderness. I come here to save souls. I love the Filipinos because in all the countries throughout the world, you come to me when you suffer and ask for my help. Most of you love me and have a great devotion to me, your mother. You recognize me as the mother of Jesus. You defend this truth openly without fear of being ridiculed by other sects who attack me greatly. So it is to you that I come to ask for prayers. Do little sacrifices and receive the sacrament of the Holy Eucharist frequently. It is you that I ask to say the family rosary daily. I wish to remind you that the recitation of the rosary is not only a devotion which will bring you closer to my Son, but it also serves as an occasion to offer sacrifice of driving away distraction while saying it. Umayos na po yung ating... The enemy of God is always there where my children pray to me. This country was created by God for something great. So yun po yung nakasulat sa likod nitong stampita po mga kapatid na alam ko ito po inilikha o ginawa ni Cardinal Ricardo J. Vidal, Archbishop Emeritus of Cebu. O sumulat din po siya, ito pala po ang naka-reminder dito na sumulat si Cardinal Ricardo J. Vidal, Archbishop Emeritus of Cebu, to the Philippine bishops that on October 17, 1949, Mary Mediatrix of all Grace told Teresita Castillo, na pong sinabi ng Mahal na Birhen kay Teresita Castillo, pray hard
For China's dream is to invade the whole world. The Philippines is one of its favorites. Money is the evil force that will lead the people of the world to destruction. Napakabigat po ng mensaheng ito ng Mahal na Birhen. Kung sa Fatima ay sinabi niyang pagdasal ang Russia, sa Pilipinas naman sinabi niya ipagdasal ang China. 1949 pa to mga kapatid nangyari. 1949. At ito na, nangyayari na ngayon. Nangyayari po ngayon. Kaya po mga kapatid, bukas sa ating Saturday Devotion, taimtim po nating panalangin. Isama natin ang China. Isama natin ang ating mga kaparian for their sanctification at sa atin pong personal conversion. Napakahaba pa po dapat ang ating pagsasama ngayon, subalit kailangan rin po nating magpahinga ng maaga para kinabukasan sa ating first Saturday Devotion. Karamihan po sa atin ay gigising ng ikatatlong umaga para sa Dawn Rosary na ngayon ay hindi natin magawang sama-sama. Ngunit sama-sama po tayo sa banal na misa sa ika-6 ng umaga doon po sa ating parokya. Bago po pala tayo magtapos sa ating pagsasama sa gabing ito, nais ko po sanang ipalam sa inyo na pansamantala po ang ating schedule ng ating Facebook Live. Sa Radio Apostoli ay gagawin po natin Monday to Friday po muna. No, pag Sabado at saka Linggo po, wala po muna tayong Facebook Live para magampanan ko rin po yung ibang mga gawain. At saka syempre po, maipaghanda din po natin ang iba pang mga bagay. At mga kapatid, magpo-post po ako ng isang anunsyo tungkol sa ating guest speaker. Siya po ay aking pamangkin, actually, Noel Bernales Risma. Siya po ay aking pamangkin, magbibigay po sa atin ng panayam tungkol po sa mga imahe at mga larawan ng Santa Iglesia Katolika ayon sa Biblia at tradisyon ng simbahan. So, antabayanan po ninyo yan. Sana po, pag nakita nyo na po yung post na yon, invite po natin as much as many as possible nating mga kaibigan para po hindi naman kayo magsawa na ako lang po ang isasalita. Invite po natin sila para mapakinggan ang panayam tungkol po sa mga imahe at larawan ng Santa Iglesia. Ibigay ko po sa inyo ang anunsyo a week before po i-broadcast natin ang panayam na iyon. By the way po, sa mga nagtatanong, tungkol po sa ating October devotion sa Mahal na Birhen Maria, paano daw po yung iba na gustong magpaakyat ng imahe ng Mahal na Birhen, punong-puno po kagad ang slot. Hindi pa natapos ang isang araw, puno na po ang buong buwan ng Oktubre. So sabi ko po sa ating coordinator ng Confraternity Mary Mediatrix of All Grace, kahit po buwan ng Nobyembre, iakyat pa rin natin ang Mahal na Birhen sa bawat tahanan. At after po ng pag-akyat niya, ng araw-araw, ay i-resume po natin yung ating dalaw tahanan. Natural po, sundin pa rin po natin yung mga health protocols na pinapatupad ng ating pamahalaan. Sundin po natin yon.
Antabayanan lang po natin kung tayo magkaroon ng malaking pagdiriwang, at least man lang sana motorcade, kapag tayo po ay makahingi na ng permiso sa ating lokal na pamahalaan. So mga kapatid, sa sandaling ito ay magsipaghanda tayo para sa pagdarasal natin sa novena na pang-araw-araw kay Mary Mediatrix of All Grace. Sa ilang sandali po ay ating pasimulan. May tanong dito si Marian Yanlak sa Tenorio. Bro, pwede po ba akong makasama bukas? Anak, ang sa pagkakaalam ko, hanggang ngayon ay hindi pa pinapayagan ang walang quarantine pass. Ang edad 20 pababa at ang mga senior citizens. Pero ang pagkakaalam ko naman, for special cases siguro, yung ibang senior citizen ay pinapayagan naman, no? Dalhin lang yung quarantine pass. Pero hindi po ako sure doon mga kapatid, basta alam na po ninyo yon kung ano po ang dapat nating gawin bukas. Maganda sana niyan kung maibalik na ang normal na pamamaraan natin para lahat tayo ay magkasama-sama na pong muli. Kaya pray hard para sa intensyon na yan, para tayo po ay muling magsama-sama sa ating parokya na magdarasal at magsisimba. So ihanda po ninyo kung kayo po ay may hawak na, kung meron kayong booklet ng Dalaw Tahanan, at atin na rin pong isipin ang mga tao na ating ipagdasal sa gabing ito. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Memorare. Alalahanin mo, lubhang mahabaging Birhing Maria, na kailan may di narinig na may dumulog sa iyong pag-aampon, humihingi ng iyong tulong at nagmamakaawa ng iyong saklolo, na iyong pinabayaan, dala ng pag-asa na ito. Dumudulog ako sa iyo, Birhen ng mga Birhen. Ina, sa iyo ako'y lumalapit. Sa iyo kami ay humaharap na makasalanan at namimigati. O Ina ng walang hanggang berbo, huwag mo kaming siphayuhin ang aming pagluhog. Bagkus sa iyong habag, pakinggan mo kami at pakapakinggan siya nawa. Subtuum Presidium. Sa ilalim ng iyong pagkalinga kami sumisilong, Santang Ina ng Diyos, huwag mong tanggihan ang aming panalangin sa pangangailangan namin. Datapwat iligtas mo kami sa lahat ng panganib, maluwalhati at kabanal-banalang Birhen Maria. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara ng sa unang-una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan, siya nawa. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara ng saunang una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara ng saunang una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Siya nawa. O aming makapangyarihang tagapamagitan, ipanalangin mo kami, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristong aming Panginoon. Panalangin. O Panginoong Jesucristo, aming tagapamagitan sa Ama, na nagtalaga sa kabanal-banalang birhing iyong ina, upang maging amin ding ina at aming tagapamagitan sa iyo. Ipagkaloob mo na sino mang lumapit at humiling sa iyong pagpapala ay malulugod na tumanggap sa lahat ng bagay sa pamamagitan niya. Ikaw na nabubuhay kasama ng Diyos Ama at ng Diyos Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, sa bahaging ito, habang atin pong dasalin ang panalangin para sa kagalingan, ay alalahanin natin ang ating mga kapatid na nangailangan ng paggaling. Special intention na itataas po natin sa gabing ito ang ating kapatid na si Ate Marlene Malazarte, na isa din sa dibuto ng Mahal na Birhen Maria, na nawa ipagkaloob ng ating mahal na Panginoon ang kagalingan, na nawa sa pamagitan ng Mahal na Birhen Maria, tagapamagitan ng tanang biyaya, ay makatanggap siya ng kagalingan mula sa kanyang karamdaman. Gayon din po ang mga intensyong nakaraan na itinaas sa atin. Atin po silang ipanalangin lahat at sa ating mga personal intentions. Diyos Ama sa langit, kami ay dumudulog sa iyo ngayon sa isang panahong kailangan ka namin. Sa pamagitan ng iyong kapangyarihan, nilikha mo kami sa bawat paghinga namin tuwing umagang kami nagigising, at sa bawat sandali at oras ng aming buhay, kami ay nasa ilalim ng iyong kapangyarihan. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ding ito, Ama, hinihiling namin na hipuin mo kami ngayon, sapagkat kung kami ay iyong nilikha mula sa kawalan, nakatitiyak kami, nalilikhain mo kaming muli. Punuin mo kami ng iyong banal na Espiritu upang sa pamagitan nito kami ay gumaling. Tanggalin mo ang lahat ng bagay na hindi nararapat mapasa amin. Hilumin mo ang aming pagiging sugatan, Ama. Hugutin mo at tanggalin ang anumang bagay na walang pakinabang sa aming katawan. Buksan mo ang aming mga baradong ugat at muli mong ayusin ang mga nasirang bahagi nito na nakapagpahinto ng malayang pagdaloy ng aming dugo. Tanggalin mo ang lahat ng pamamaga sa aming katawan at ang lahat ng impeksyon. Hayaan mong dumaloy sa aming buong katawan ang init ng iyong mapagpagaling na pagmamahal. Palasugin mo ang lahat ng bahagi ng aming katawan upang magamit namin ang mga ito ng naahayon sa iyong pagkakalikha. At sa lahat ng mga ito, Ama, ibalik mo ang kalusugan ng aming puso at isipan, nang sa gayon ay mapaglingkuran ka namin
sa nalalabing panahon pa ng aming buhay. Kasama ng mga panalangin ni Maria, tagapamagitan ng lahat ng biyaya, tinataas namin ang mga kahilingang ito sa pamagitan ni Jesus, ang kanyang anak at aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Tinataasin po namin sa iyo, Panginoon, ang special intention para sa asawa ng aming co-teacher na si Teacher Donna, si Mario, para po sa kanyang lubusang pagaling. Panginoon, ikaw pong makapangyarihan sa lahat. Kayo na po ang magpagaling sa kanya. At sa lahat din po na nakikinig ngayon at makikinig pa po, Panginoon, hipuin niyo po ang kanilang mga puso. Hipuin niyo po ang bawat kaugatan ng kanilang katawan upang maisaayos ito at umayon sa natural mong pagkalikha. Tanggalin mo po ang lahat ng karamdaman na meron kami, lalo't higit ang espiritual na karamdaman. Maging matatag nawa kami, Panginoon, sa aming pananalig sa iyo sa pamagitan ng tulong at panalangin ng aming mahal na Birhen, iyong ina at aming ina. Amen. Kamahal-mahalang puso ni Jesus, maawa ka sa amin. Kamahal-mahalang puso ni Jesus, maawa ka sa amin. Kamahal-mahalang puso ni Jesus, maawa ka sa amin. Kalinis-linis ang puso ni Maria, ipanalangin mo kami. Kalinis-linis ang puso ni Maria, ipanalangin mo kami. Kalinis-linis ang puso ni Maria, ipanalangin mo kami. O Maria, tagapamagitan ng lahat ng biyaya, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Vicente Ferrer, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Mga lingkod ng Diyos, Obispo Biar at Obispo Versusa, ipanalangin ninyo kami. Lahat kayong mga anghel at mga banal ng may kapal, ipanalangin ninyo kami. At ang pagpapala ng ating Panginoong Diyos ay sumaati nawa sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Muli po paalala sa ating mga deboto sa Confraternity of Mary Mediatrix of All Grace, ang ating banal na misa bukas sa ating parokya ay sa 6:00 ng umaga. Lahat pong mga miyembro ng ating confraternity ay hinihikayat na magsimba po bukas bilang pasalamat sa ating mahal na ina. At ang type A uniform po ang inyong isusuot, ang ating isusuot. Mga kababaihan ay magsuot po ng inyong mga belo bukas bilang ito po ang ating identity ng mga kasapi, mga miyembro ng Confraternity of Mary Mediatrix of All Grace dito po sa General Trias Group. Kita-kita po tayo bukas, mga kapatid. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Subaybayan po ninyong muli ang ating broadcasting sa darating na Lunes. Lunes po. Opo. So maraming salamat at magandang gabi pong muli sa inyong lahat. Ito ang Radyo Apostoli na nagpapaalala sa inyo, Vita Vestra Abscondita Est, cum Cristo in Deo. Ang iyong buhay ay nakatago kasama ni Kristo sa Diyos. Kaya mga kapatid, wala po tayong dapat katakutan, wala po tayong dapat ipangamba, sapagkat ang makapangyarihang Diyos ay kapiling natin. God bless you and good night. Pahabol po si Sninfa.
kung magkikita po tayo bukas sa simbahan, atin pong pag-usapan yung pagpasok po ng Mahal na Birhen sa inyo pong subdivision. Opo, bukas po. Always welcome po sa ating lahat. Welcome po.